Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyong pananakit sa aking Iloy. Kapag tumakas ka pang muli, hindi lamang yon ang matitikman ni Dalaang mula sa akin. Mali ka na, Amaya. Magpakatatag ka dahil marami ka pang pagsubok na haharapin. Ngayon lamang pinatunayan ni Amaya na kaya niyang gumawa ng pambihira na siya ay may taglay na kapangyarihan. Kailangan malaman natin nung may taglay bang talagang kapangyarihan si Amaya. Bahagi ito na yung pagsubok. Kaya humanap ka ng paraan upang makaalis sa hukay niya. Batid ko kung sinong pipiliin ni Angaway bilang kanyang kabiyak. At batid kong nais na malaman kung sino ang babaeng aking napiling mapangasawa. At walang iba kundi si Binayaan, na anak pala ni Tiyan Lamitan. Tiyak na higit na magiging matayog ang katayuan ni Lamitan dito sa ating puot. Siya ay walang iba, kundi si Lingayan. Ako nga kita! Kasal ang asawa mong lalaki! Hindi ko ipagkakaanulo ang tao nagligtas sa buhay ko. Salamat ka, hindi ka namin binastaw! Itanay ko ka ng mga beses! Ganyan nyo ba pakitunguhan ang mga babae sa inyong banwa? Itinatali, hinahatak. Mawalang galang, mahal na Raha. Ngunit bakit niyo pipiliin si Lingayan? Nabatid ng lahat na isang balo at may gulang na. Kung wala kang naiibigan ng sino mang karapat-dapat sa'yo sa ating puod, mayroong mga binukot sa labas ng ating banwa. Nauunawaan ko ang inyong pagtataka. Ngunit si Lingayan ay isang kapita-pitagang babae. At higit pa ron, siya ay naging asawa na ng isang Raha, kaya't may kabatiran na siya sa pamumuno. Kaya wala akong nakikitang masama kung siya man ang aking piliin na maging kabiyak. Paumanhin na ang Angaway, ngunit ang aking Iloy ay nagdadalumbahati pa rin sa pagkawala ng aking baba. Higit na makabubuti kung ibaling niyo na lamang ang iyong tingin sa ibang babae. Tayo na, Iloy. Huwag kang magsasalita sa ngalan ng iyong ina, Bagani, pagkat hindi sa iyo nararapat ang pagpapasya. Kung hindi sa kanya, hangad kong marinig ang tinig ng babaeng aking nais makaisang dibdib. Kaya tinatanggap mo ba ang aking alok na maging kabiyak ka, Hara, Lingayan? Magaling, Amaya. Hindi ko akalain na matatagpuan ka ng mga kaaway. Ngunit nalagpasan mo hindi inaasahang pagsubok na to. Pagsubok ba ang tawag mo doon? Iniwan mo ako sa bitag. Marahil kung di mo ako natagpuan, napaslangan nila ako. Hindi ba't ikaw na humiling na nais mong maging mahusay na mandirigma tulad namin? Ngunit hindi ko sinasabi sa'yo ilagay mo sa panganib ang aking buhay. Mali ang iyong kasagutan, Bay. Kaakibat na iyong pagsasanay ang hindi inaasahang panganib. Pagkat kami nabubuhay sa ganong paraan na maging handa sa mga kalaban na maaaring sumalakay. Tulad namin, Amaya. Dapat matuto kang maging maisog at maging handa sa lahat ng pagkakataon. Amaya, ganito ang paraan ng aming pamumuhay. Kung nais mo maging tulad namin na maging mahusay na mandirigma, sanayin mo ang iyong sarili hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi sa ganong kaisipan. Naghihintay ako ng tugon mula sa iyo, Lingayan. Isang sagot lang ang kailangan mong sambitin. Nais mo ba akong maging iyong pangalawang... Huwag niyo nang itanong ang aking Iloy, Raha, Angaway, kung ayaw niyong mapahiya sa harapan ng ating puod. May karapatan ako magsalita sa ngalan ng aking Iloy sapagkat ako ang kanyang panganay na anak. At ang aming pasya ay salungat sa iyong nais. Hindi na naisin ng aking Iloy maging ako na ang kanyang anak na mag-asawa pa siyang muli. Inalaanan niya ang kanyang buhay sa amin. Napastangan ka, Bagani. Batid mo ba na isang kapunuan ang iyong hinahamak sa iyong mga sinasabi? Wala kang galang. Paumanhin, Raha, Angaway. Ngunit unawain mo si Bagani. Ano na lamang ang kanyang pagtutol pagkat sariwa pa ang sugat ng pagpanaw ng kanyang baba. At hindi niya nais na mapalitan ng kahit na sinong lalaki ang kanyang nasirang amang si Manggubat. Manggubat ay pumanaw na.
Kaya isang tabi na natin ang nakalipas. Sa huli ay ikaw pa rin ang magpapasya. Kaya tinatanggap mo ba ang aking alok na maging kabiyak ka? Hayaanin niyo muna akong pag-isipan ang iyong alok. Ipag-isang tip-tip sa'yo. Nagitla lamang ako sa inyong sinabi at kailangan kong pagnilay-nilayan ang mga bagay na magdudulot ng malaking pagbabago sa aking buhay. Kung gayon ay bibigyan kita hanggang bukas ng gabi upang maliwanagan ang iyong pasya. Salamat at ako'y pinagbigyan niyo sa aking hiling. Kami magpapaalam na. Tayo ni Eloy. Wala na akong ibang sasabihin pa. Kaya't makakaalis na rin kayong lahat. Mahal na Raha, mawalang galang na. Pangunawa, kung maglalakas loob ako muli na magsalita laban sa inyong naging pasya, pagkat ako'y lubos na nagulat, hindi ko inakala na silingayan ang iyong pipiliin, lalo pat ang inaasahan ko ay ang aking anak na si Binayaan ang iyong pipiliin upang maging kabiyak. Narito ka ba upang ipabatid sa akin na sumusuko ka na sa ating pagsasanay? Amaya, hindi kita pipilitin na maging tulad namin kung hindi mo nananaisin. Ipagpaumanin mo kung hindi ko naunawaan ang ginagawa mo sa akin sa simula. Ngunit nais kong ipabatid sa'yo na hindi ako susuko. Nais kong ipagpatuloy natin ang pagsasanay. Kung yan ang paraan mo upang hubugin ako, upang maging magaling na mandirigma, gagawin ko yan. Mainam kung gayon. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Lalo na't may tungkulin ka na kailangan gampanan bukas. Tungkulin? Humihingi ako ng lubos na paumanhin kung kayo man ay aking napaasa hinggil kay Binayaan. Ngunit meron akong mga pansariling dahilan kung bakit silingayan ang aking napili. Mga dahilan na matagal kong pinag-isipan. Mga dahilan na hindi ko na kailangan pang ipatalastas sa iyo. Naunawaan namin, Raha. Sa katunayan ako'y natutuwa. Pagkatunay na nababagay kayo sa harap. Di yan lamitan. Sa wari ko'y hindi mo sinasang-ayunan ang matapat na pahayag ng iyong anak na si Binayaan. Ang tanging maipapayo ko, tanggapin natin ng maluwag sa ating kalooban at igalang ang pasya ng ating Raha. Ipagpaumanhin mo, Uray Hiloy. Ngunit ako ay lubos na nabigla. Hindi ko inaasahan na silingayan ang napupusuan ng Raha. Ngunit ako ay wala sa katayuan upang siya ay pigilan. Kaya iginagalang ko ang iyong pasya. Kung sa gayon ay wala na tayong suliranin, makakaalis na rin kayo. Hindi ba't meron tayong kasunduan na kapalit ng pagtuturo ko sa iyo magbabahagi ka na yung kalaman mula sa inyong banwa? Naibigay ko na sa iyo ngayon, nais. Sinimulan ko na ang pagtuturo sa iyo ng pakikipaglaban. Ngayon naman, tuparin mo yung bahagi sa ating kasunduan. May isang salita ako. Anong nais mong ipagawa sa akin? May mga musmus kami sa aming banwa. Napaglaon ay sila ang mga ngalagat, mamumuno sa aming banwa. Nais kong pagyamanin mo sila ng iyong kalaman. Nang sa gayon ay maging higit na mabuti silang mamamayang balang araw. Ituro mo sa kanila ang mga bagay na mahalaga mo mapatid. Siyang aking gagawin, Dayo. Tuturuan ko ang mga musmus sa inyong banwa. Mainam kung gayon. Sa ngayon ay magbalik ka muna sa inyong balay at magpahinga. Magandang araw, Amaya.
Maaari bang makapulong sandali ang aking raha? Iwan niyo muna kami ng punong babaylan. Marahil ba'y batid ko ang nais ng itulog sa akin. Marahil ay isa kayo sa mga nabigla nang ipahayag ko na silingayan ang nais kong mapangasawa. Totoo, ako'y nabigla. Sapagkat inaasahan kong ang pipiliin mo'y ang binukot na si Binayaan. Ngunit lubos ang kaligayahan ko sapagkat pinili mo si Lingayan. Ano ang nasok sa isipan mo upang piliin ang isang balong katulad niya kaysa sa binukot na dalagang si Binayaan? Huwag mong sabihin sa aking si Lingayan ang iyong tanging pag-ibig. Uray, hindi ko iniibig si Lingayan. Ngunit, hawak niya ang puso ng mga tao. Sa kabila ng lahat ng naganap, mataas pa rin ang tingin ng tao sa kanya dito. Mahal siya ng mga taga-puwit na ito. Kaya napag-isipan ko lamang na kung si Lingayan ang aking mapapangasawa, makukuha ko ang pagmamahal ng aking nakahopa. Mamahalin nila ako kagaya ng pagmamahal nila kay Lingayan. Tunay na kay inam ng iyong naging pasya. Lubhang matalino at ipinagmamalaki kong ikaw ay aking apo, aking Ra. Mahusay ang pagkagawa ng mga kasama sa muntin ninyong tirahan. Nangangahulugan sila rin ay tanggap na kayo dito sa aming banwa. Nalabis namin kinatutuwa. Makakaasa kayo na kahit kami mga dayo lamang, handa kaming pasakop sa inyong batas at paniniwala. Magandang gabi, mahal na pusaka. Amaya, mabutit andito ka. May handog kami para sa'yo. Handog? Kili, ibigay ang ginawa ninyo ni Gabing. Ano ang mga handog na ito? Hindi ba't dito na kayo sa amin maninirahan? Kailangan magpalit na rin kayo ng inyong mga kasuotan upang hindi na kayo maging dayo at bahagi na rin kayo ng aming banwa. Mahal na pusaka, hindi man kinikilala sa inyo ang salitang salamat. Ngunit nais kong sambitin niyo sa'yo. Salamat sa pagtitiwala mo sa amin. Amaya, walang dapat pasalamat. Sapagkat ang lahat ng ito ay hinahandog ko para sa inyo bilang ganti sa kabutihang ginawa mo sa akin. Kaya hindi niyo maririnig ang salitang salamat sa amin. Dahil kung maganda ang inyong turing sa amin, maganda rin ang may balik namin sa inyo. Kaya alin pang pasasalamat kung ang kagandang hasal ay binalik rin sa taong nagbigay nito. May katwirang ka, mahal na pusaka. Kabutihan ang binigay niyo sa amin. Kabutihan din ang babalik namin sa inyo. Naway tama ang hinuha ng anak ko na ika'y magdudulot ng kabutihan sa aming banwa. Makakaasa kayo. Tayo na. Banal na laon. Kung anuman ang maging kapalaran ni Binayaan sa kamay ng kanyang Iloy, naway huwag ninyo siyang pababayaan. Napamahal na rin sa akin si Binayaan at hindi ko na naisin na siya'y magdusa. Iloy, Binayaan! Ano nangyari? May maganda akong ibabalita sa inyo. Ibinunyag ng Raha na hindi akong nais na makaisang dibdib, kundi ang Iloy ni Bagani. Si Lingayan, hindi nagtagumpay si Dian lamitan sa kanyang nais laban sa akin. Salamat at dininig ng mga diwata ang aking mga panalangin. Hindi ko na naisin na masadla ka sa isang pag-aasawang hindi mo ibig at tuluyang gamitin na lamang ni Dian lamitan sa kanyang pansariling adhikain. Tama ang hinuha ko na dito ka nga patutungo, Binayaan. Nagambala ko ba ang pagbubunyi ninyong huwad na mag-ina? Maliit lamang ang balay na ito. Ngunit sapat na ito sa ating dalawa.
Malaki ang pag-asa kung makakabangon tayo rito. Nagagalak ako na magkakaroon na tayo ng bagong buhay. Amaya, tila malungkot ka. Hindi ka ba sangayon sa aking sinambit? Sumasang-ayon ako sa'yo, Ahak. Ako man ay umaasa rin na babangon tayo dito. Ngunit, mas ikasisiya ko sana kung kapiling ko ang aking Iloy. Mahal kong kaibigan, batid kong namamanglaw ka sa iyong Iloy. Huwag kang mag-alala kapag ikaw ay malakas na at isa ka ng ganap na mandirigma. Magkikita rin kayo ni Dalang. At kapag nangyari yun, hindi na kayo magkakahiwalay pa. Yan ang inaasam-asam ko na maganap. At magaganap to sa lalong madaling panahon. Kaya't sasanayin ko ang aking sarili sa pakikipaglaban. Nang sa gayon, makapunta ako sa ating poon kung nasaan ang aking Iloy. Ano pang ginagawa niyo rito? Bakit sinundan niyo pa ako? At sa akala mo ba mapapalagpas ko ang ginawa mo? Kasalanan mo lahat kung bakit hindi ikaw ang pinili ng Raha, sapagkat sinadya mo na hindi maging kaaya-aya sa kanyang mga mata. Noon pa man hanggang ngayon, wala ka na talagang saysay. Pagkat ako'y bunga rin ng isang babaeng walang saysay na katulad mo! Kinahihiya kung kayo pang nagsilang sa akin. Napakabulok ng inyong pag-iisip! Labas! Iyan, lapitan! Tama na! Masaktan! Gusto mo rin masaktan! Isiwan mo siya! Subukan mong saktan ng aking Iloy! Kung hindi ibubunyag ko sa Raha na pinipilit mo kung mapangasawa siya upang makataas ka sa puwet na ito, ibubunyag ko sa kanilang lahat ng kasakiman mo sa kapangyarihan! Tara na, Iloy. Noon ay napatawad na kita sa kalapastanganan mo sa akin. Ngunit ngayon, tandaan mo ito, Dian Lamitan. Hindi kita mapapatawad sa lahat ng kalupitang ginawa mo sa aking yumaong anak na si Amaya. At lalo na sa mga gagawin mong kalupitan pa kay Binayaan. Kaya mag-iingat ka. Mahal kong Laon, ano't ako'y binayaan mo? Sino bang ina ang hindi magkahangad na ang kanyang anak ay makaisang dibdib ng isang magiting at mataas na tao? Bakit silingayan pa? Bakit ang babaeng yon ang pinili ni Angaway? Mahal kong Laon, handa akong ibigay sa inyo ang marami pang alay, kahit mga bulawan pa. Basta't bawiin niyo ang pasya ni Angaway nang sa gayon, si Binayaan ang kanyang makaisang dibdib. Dalang, ano nangyari sa inyong dua? Sinaktan ako ni Dian Lamitan pagkat hindi ako napisil ng Raha na kanyang mapangasawa. Muntik na rin ang saktan ng aking Iloy. Subalit napigilan ko siya. Nakakatakot talaga ang galit ng iyong Iloy. Huha ko. Hindi ito ang huling pagkakataon na kayo'y kanyang sasaktan. Tama ang iyong tinuran, Dadagang. Kaya't hanggat narito tayo sa pod na ito, ay hindi tayo titigilan ni Dian Lamitan. Binayaan, huwag kang magamba sa maaaring gawin sa iyo ni Lamitan, pagkat wala na siyang magagawa pa. Nakapagpasya na si Raha. Hindi na ito mababago pa ni Dian Lamitan. Kaya't ipanatag mo ang iyong kalooban, pagkat hindi ka na maaaring gamitin pa ni Dian Lamitan. Salamat, Iloy. Batid kong alam ni Angaway na siya'y aking kinamumuhian. Ngunit, hindi ko maunawaan kung bakit nais niya akong magpakasal sa kanya. Maaaring may iba siyang pakay. Marahil ay ginagamit niya kayo sa kanyang pansariling layunin. Lalo na't batid ko na hindi kaila sa kanya na kayo bilang dating hara
ay minamahal ng mga taga rito. Marahil yun nga ang dahilan ni Angaway. Ngunit hindi ko ito matatanggap. Minsan na hindi sumagi sa aking isipan na magiging amahin ko ang isang taksil na pumaslang sa akin, Baba. Mga baliktad na kakaisip mura, kakaisip lamang sa bagay na yun. Hindi ako papayag na makikipag-isang dibdib ang aking Iloy sa isang taksil na katulad niya. Uminom tayo para gahin. Sa pag-asang maganda ang ibibigay sa aking sagot ni Lingayan. Semoga Hazrat ditunaikan, Raha. Ngunit paano pag ika'y binigo ng dating hara? Lalo na't nakita mo naman ang pagtutulibagan kanina. Paragahin. Hindi nila maaaring tulan ang aking nais. Pagkat sa sandaling biguin ako ni Lingayan, paparusahan ko ng kamatayan ang kanyang mga tagapagmanaw. Bupagani, mariin kirong tinututulan ng nais ni Raangaway na maging kaisang dibdib ang ating Iloy. Tanggihan mo ang kanyang alok, sapagkat ito'y paglapastangan sa aming Baba. Naririmarim rin akong isipin na siya ang aking makakatuwang. Walang ibang paglalagaka ng aking puso kundi ang iyong Baba, Banok. Ngunit nagtutunggali ang aking damdamin. Paano ko ipahahayag ang aking pagtanggi gayong batid kong sa sandaling ipahayag ko ang aking pagtutol? Tiyak kong pag-iinitan naman tayo muli ni Angaway. Hayaan niyo siya, Iloy. Gawin na ni Angaway ang lahat ng nais niya laban sa atin. Ngunit hindi ako makakapayag na makikipag-isang dibdib ka sa isang katulad niya. Hindi nyo na ako kailangan bigyan ng ganyang pag-alang pa, Sungil. Pagka tinuturing ko pa rin kayong mga kaibigan. Sa pagkakabatid ko, ang tunay na magkaibigan ay hindi nag-iwanan. O dili kaya ay nagtataksil sa isa't isa. Papangahas ang iyong tinuran, Sungil! No! Nagsusumamo ako. Patawarin mo na si Sungil sa kanyang tinuran. Alang-alang sa ating mga pinagsamahan. Palalampasin ko to. Lalo't batid kong sa madaling hinaharap, muli tayong magkakasanib. Dahil sa pag-iisang dibdib ng aking Raha sa inyong hara. Huwag na kayong umasang magaganap na yon. Dahil nagpahayag na sa Ginoong Bagani ng kanyang pagtutoy. At yun ang susundin ng kanyang ina. Iyan ang isang bagay na hindi nila maaaring gawin. Pagkat batid ko rin, nasa sandaling biguin ni Lingayan si Angaway, ang dugo ni Banok at Bagani ay muling bubuho sa puno nito. Ang ibig mong sabihin ay... Napakadali lang para sa amin na bigyan ng sala si Banok at Bagani. At parusahan kung magmamatigas ang inyong hara sa aming Raha. Bagay na bagay sa'yo ang kasuotan, ha? Malipayang adlaw sa'yo, Dayaw. Kasihan ka ni Umli. Handa na mga bata upang maturuan. Nasaan na si Amaya? Ay, sandali lamang. Amaya! Narito na si Dayaw! Lumabas ka na riyan! Makinig kayong lahat at magdiwang sa dahilang tinanggap na ni Hara Lingayan ang alok ng ating Raha na makipag-isang dibdib sa kanya. Mabuhay ang Raha si Lingayan! Mabuhay! Naidulog mo na ba kay Pusaka ang ginagawa ni Amaya, Apila? Kanina pa, Sakap. Ibig kong makita kung paano papahiyain ni Pusaka ang dayo. Tama si Apila. Anong buti magagawa para sa ating banwa itong pagkatuto ninyong bumasa at sumulat? Kaya nais kong itigil na ninyo ang kahangalang ito. Pinag-uusapan lang namin ang iyong Iloy ay ang aming pag-iisang dibdib.
Kaya halika, makisalo ka sa amin. Makikisali ako sa inyo. Ngunit hindi upang makiayon sa inyo. Kundi upang pangalagaan ang ngalan at dangal ng puri ng aking Iloy! Bukod sa tapang na loob at galing sa paghawak ng sandata, ay kailangan mo pa rin palaganapin ang pagiging maliksi na yung kilos sa kaya. Ang sino mang magtangka sa buhay ng Raha, ang parusa ay kamatayan!